Ang layunin ng pelikulang ito ay hindi para itaguyod ang kahit na anong relihiyon, kundi isang personal na relasyon sa buhay na Diyos ng banal na Biblia. Siya ang lumikha ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang Panginoong nagmamay-ari ng langit at lupa. Hindi siya nakatira sa mga templo na ginawa ng mga tao. Hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao. Dahil siya mismo ang nagbibigay ng buhay sa atin, maging ng lahat ng pangangailangan natin. Kaya huwag mong iisipin na ang Diyos ay tulad ng ginto o pilak o bato o kahoy na imaheng inukit ng kaisipan at husay ng tao. Sa simula, nilikha ng Diyos ang kalangitan at ang mundo. Lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Nilikha niya ang liwanag at dilim. Nilikha niya ang dagat at lupa, mga damo at mga punong tumutubo rito. Nilikha niya ang araw para magliwanag sa daigdig, ang buwan para magbigay liwanag sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Lumikha ang Diyos ng iba't ibang uri ng mga buhay na nilalang, mga ibon, mga hayop, at mga nilalang na gumagapang sa lupa. Lahat ay may kanya-kanyang uri. Sa huli, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis mula sa alabok. Hinulma ng Diyos ang tao at hiningahan ito ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Nilikha ng Diyos ang mga lalaki at babae para maging kanyang mga minamahal na anak. At bukod dito, binigyan sila ng Diyos ng maraming pagpapala at kasiyahan. Ngunit nagrebelde ang mga tao sa Diyos. Pinili nilang hindi sumamba at sumunod sa Kanya. Gumawa sila ng masama at naging tiwali sila. Walang sinumang matuwid. Wala ni isa. Lahat ay tumalikod sa Diyos. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan dahil isinantabi nila ang Diyos. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kalikuan. Kasamaan, kasakiman at masasamang hangarin. Sila'y mainggitin, mamamatay tao, mapanggulo, mandaraya at laging nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Sila'y mga tsismoso at tsismosa at mapanirang puri na pupuot sila sa Diyos. Walang galang at mapagmataas. Naghahanap sila ng magagawang masama. Suwail sa mga magulang nila. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang malasakit, mga walang awa. Dahil sa mga kasalanang ito, lahat ng mga tao ay tiyak na mamamatay. Ayon sa batas ng Diyos, ang mga tao ay hahatulan pagkatapos mamatay at magdurusa ng walang hanggan sa impyerno. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya.
Ang salita ang pinagmumulan ng buhay. Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. Nagkatawang tao ang salita. At nanahang kasama natin, ang salitang ito ay buspos ng biyaya at katotohanan. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Nagsalita si Juan tungkol sa kanya. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong may isang darating na kasunod ko. Mas dakila siya kaysa sa akin dahil nariyan na siya bago pa man ako ipanganak. Sa kasaganaan ng kanyang biyaya ay tumanggap tayong lahat ng sunod-sunod na pagpapala. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa piling ng Ama ang naghayag sa Kanya. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus. Guro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos. Walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo maliban kung sumasakanya ang Diyos. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Paano may papanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangan ipanganak kayong muli. Ang hangin ay umiihip kung saan ito gusto. Narinig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan ang galing o saan pupunta. Ganon din ang sinumang ipinanganak sa pamamagitan ng espiritu. Paano pong mangyayari yun? Isa kang tanyag na tagapagturo sa Israel, pero hindi mo ito alam? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ipinapahayag namin ang nalalaman at nasaksihan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap. Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa tanso sa ilang, ay ganun din naman, ako na anak ng tao ay dapat ding itaas. Ito ay upang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May isang lalaki roon na 38 taon nang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki na nakahiga roon at nalaman niyang matagal na itong may sakit. Gusto mo bang gumaling? Gusto ko po sana, pero walang tumutulong sa aking lumusong sa tubig kapag kinakalawkaw na ito. Sa tuwing papunta pa lang ako, nauunahan na ako ng iba. Tumayo ka. Buhatin mo ang higaan mo at lumakad.
Agad naman na gumaling ang lalaki. Binuhat niya ang higaan niya at lumakad. Kaya mula noon, sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo si Jesus dahil nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Pero sinabihan sila ni Jesus, Patuloy na gumagawa ang aking ama. Kaya patuloy din ako sa paggawa. dahil dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niyang sariling ama ang Diyos, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ng mga taong ito? Tinanong niya ito upang subukan si Felipe kahit alam na niya ang kanyang gagawin. Sa dami po nila, ang 8 buwan na sahod ng isang tao ay hindi sapat para pakainin ng kahit tig-kakaunti ang bawat isa. Sinabi naman ng isa sa mga tagasunod niyang si Andres na kapatid ni Pedro. May isang batang lalaki rito na may 5 tinapay at 2 isda. Pero, kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ipinamahagi ito sa mga tao. At nabusog ang lahat. Nang gumagabi na, nagpunta ang mga tagasunod ni Jesus sa tabi ng lawa. Sumakay na sila sa isang bangka at tumawid papuntang Kapernaum. Madilim na at wala pa rin si Jesus. At habang tumatawid sila, nagsimulang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon. Nang nakasagwa na sila ng mga 6 o 5 kilometro, nakita nila si Jesus. Na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Papalapit sa kanilang bangka at natakot sila. Huwag kayong matakot. Ako ito. Kaya't malugod siyang tinanggap nila sa bangka. At kaagad na dumating ang bangka sa lupang kanilang patutunguhan. Pagdating ng mga tao, nakita nila si Jesus at tinanong, "Guro, kailan pa po kayo dumating dito?"
Ang totoo! Hinahanap niyo ako dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Hindi dahil sa mga nakita ninyong himala. Ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman. Siya na sumasampalataya sa akin ay hindi mauhaw kailanman. Subalit sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako. Subalit hindi kayo sumasampalataya. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang lumalapit sa akin ay kailanman ay hindi ko itataboy. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Nang dumating si Jesus sa Betanya, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazarus. May 3 kilometro lang ang layo ng Betanya sa Jerusalem. Kaya maraming Hudyo galing sa Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na dumarating na si Jesus, sinalubong niya ito, pero si Maria ay naiwan sa bahay. Panginoon, kung nandito kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit ngayon, alam kong ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin niyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang kapatid mo. Alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamamatay, siya ay mabubuhay. Ang bawat isang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Opo, Panginoon. Sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos, na hinihintay naming darating dito sa mundo. Muling nabagbag ang puso ni Jesus, kaya pumunta siya sa pinaglibingan kay Lazarus. Lazarus! Lumabas ka! At lumabas nga ang namatay na si Lazarus, na nababalot pa ng tela ang mga kamay at paa, at may takip ng tela ang mukha. Kalagan niyo siya at palakarin. Marami nga sa mga Hudyo na pumunta kay Maria ang nakakita sa mga bagay na ginawa ni Jesus at sila ay sumampalataya sa Kanya. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Nagkaroon ng hardin sa lugar na iyon at pumasok si Jesus at ang kanyang mga alagad. Alam ng traitor ni si Judas ang lugar na iyon. Dahil madalas magtipon doon si Jesus at ang mga tagasunod niya. Kaya pumunta roon si Judas, kasama ang isang pangkat na mga Romanong sundalo at ilang mga gwardya sa templo na isinugo ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseo. May dala-dala silang mga sulo at mga sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya sinalubong niya sila at tinanong, Sino ang hinahanap nyo? Si Jesus na taga Nazaret.
Si Judas na nagkanulo sa kanya ay kaharap nila noon nang sabihin ni Jesus. Ako nga siya. Napaurong sila at natumba sa lupa. Tinakip si Jesus ng mga Romanong sundalo sa pangunguna ng kanilang kapitan kasama ng mga gwardyang Hudyo. Siya'y iginapos nila. At dinala muna kay Anas. Kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Gumawa ang mga sundalo ng koronang tinik at ipinatong kay Jesus. At sinuotan nila siya ng kulay ubeng kapa at isa-isa silang lumapit sa kanya at nagsabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Ipapako ko ba sa krus ang hari nyo? Wala kaming ibang hari, kundi ang emperador. Kaya ibinigay ni Pilato sa kanila si Jesus upang ipako sa krus. Kinuha nila si Jesus at siya'y lumabas. Napasan niya ang krus. Patungo sa tinatawag na puok ng bungo, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgota. Doon nila siya ipinako sa krus. Dalawa ang kasama niya, isa sa bawat panig, at napapagitna si Jesus. Nang maipako na ng mga sundalo si Jesus, kinuha nila ang kanyang damit at hinati-hati sa apat, tig isang bahagi ang bawat sundalo. Nakatayo malapit sa krus ni Jesus ang kanyang ina, ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Clopas, at si Maria na taga Magdala. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon, katabi ng minamahal niyang tagasunod. Narito ang iyong anak. At sinabi naman niya sa tagasunod niya, Narito ang iyong ina. mula noon tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod na ito. Alam ni Jesus na tapos na ang misyon niya. At para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. May isang banga roon na puno ng maasim na alak. Isinawsaw ng mga sundalo ang isang espongha sa alak. Ikinabit sa sanga ng isopo at inilapit sa bibig ni Jesus. Si Jesus ay umiinom ng alak. Tapos na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang mga Hudyo ay humiling kay Pilato na kanilang baliin ang mga binti ng mga ipinako sa krus upang sila ay maalis. Bisperas na noon ng pista. Dahil ayaw ng mga Hudyo na maiwan sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga at kinabukasan ay espesyal na araw ng pamamahinga. Tumating nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng una. Ganon din ang ginawa ng isa sa kasama niyang ipinako. Pero pagdating nila kay Jesus, nakita nilang patay na siya, kaya hindi na nila binali ang mga binti niya. Sa halip, sinaksak ng sibat ng isa sa kanila ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo upang kayo rin ay maniwala. Ang kanyang pagpapatunay ay totoo
at alam niya na totoo ang kanyang sinasabi. Nangyari ang mga bagay na ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan, walang mababali ni isa man sa kanyang mga buto. Sinasabi rin sa isa pang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang taong sinaksak nila. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa lugar kung saan ipinako si Jesus ay may halamanan at doon ay may isang bagong libingan na hinukay sa gilid ng burol na hindi pa napapaglibingan. Kinaumagahan ng linggo, habang madilim pa, si Maria na taga Magdala ay pumunta sa libingan at nakita niyang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan nito. Nang takip silim na ng araw na yun, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Jesus, ikinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagkasabi niya nito, ipinakita niya ang sugat sa mga kamay at tagiliran niya. Labis na natuwa ang mga tagasunod nang makita ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, Sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. Si Tomas na tinatawag na kambal ay hindi nila kasama noong nagpakita si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Malibang makita kong tandaan ng mga pako sa kanyang mga kamay at may lagay ko ang aking mga daliri roon at may pasok ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Kahit nakakandado ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan. Ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag kang mag-aalinlangan, kundi sumampalataya. Panginoon ko at Diyos ko. Naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na naisulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sa loob ng 40 araw, nagpakita siya sa kanila at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nag-iwan siya ng mga utos sa kanyang piniling mga apostol. Sumagot si Jesus, hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na itinakda niya. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Pagkasabi niya nito, dinala siya paitaas at habang nakatingin sila sa kanya na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad na nawala sa kanilang paningin. Buhay si Jesus ngayon sa langit at maaaring bumalik anumang oras upang kunin mula sa mundo ang lahat ng nanampalataya sa Kanya.
Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ng Panginoon magpakailanman. Pagkatapos ng pagtanggal ng simbahan, magkakaroon ng 7 taon na nakakakilabot na paghuhukom sa mundo. Pagkatapos ng panahong ito, pabalik si Haring Jesus sa sanlibutan upang hatulan ang kanyang mga kaaway. Makikita ng lahat ng tao si Jesus na kasama ang kanyang simbahan mula sa ulap, taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Darating si Hesukristo upang hatulan ang sangkatauhan. Sa araw na iyon, mapupuno ang mga tao ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Mapupuno sila ng takot kapag nakita nila ang pagbuhos ng galit ni Haring Jesus sa buong mundo. Pagkatapos maghari ni Haring Jesus sa buong mundo sa loob ng 1,000 taon, lahat ng mga di mananampalataya ay mabubuhay mula sa mga patay, kasama ng mga buhay na di mananampalataya, upang humarap sa dakilang puting trono ng paghahatol ng Diyos. Naroon ang lahat ng mga di mananampalataya, kahit sino pa sila dati. Maraming aklat ang binuksan, pagkatapos ay binuksan ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga di mananampalataya ayon sa kanilang mga ginawa sa nakasulat sa mga aklat upang malaman kung gaano kabigat ang nararapat na parusa nila sa lawa ng apoy. Hindi sila maililigtas ng kanilang kayamanan at mabubuting gawa sa araw na iyon. Ang sinumang hindi nananampalataya kay Jesus para sa walang hanggang buhay ay itatapon sa lawa ng apoy, ang walang hanggang kaparusahan. Ang impyerno ang walang hanggang apoy na inihanda ng Diyos para sa Diablo at kanyang mga anghel. Doon ang usok ng kanilang paghihirap ay maglalagablab magpakailanman. Ngunit ang mga nanampalataya kay Hesukristo ay idineklarang matuwid sa harap ng Diyos at kasundunan ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang pananalig kay Hesukristo lamang, sila ay papasok sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos sa langit magpakailanman. Makakapiling nila ang Diyos at Siya ang kanilang magiging Panginoon. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Bago mahuli ang lahat, manampalataya ka kay Hesukristo na namatay para sa iyong mga kasalanan at nabuhay mula sa mga patay.
at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Upang makapiling mo siya sa langit magpakailanman. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung nagtiwala ka kay Jesus, ito na ang simula ng iyong bagong buhay na walang hanggan. Para sa iyong patuloy na paglago, magtungo sa Grace Life Ministries, www.gracelife.org. Knowing Jesus, www.knowingjesus.life. See You in Heaven Ministries, www.seeyouinheaven.life. Espesyal na pasasalamat kay Simon Graham para sa produksyon ng musika. Ang sumusunod ay ginamit ng may nakasulat na pahintulot. John 1 verse 1 to 5 Watchword Bible by Watchword Productions. The Gospel of John Movie 2003 by Jesus.net Foundation. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.